Sa mundo po ng crypto, madalas ang malalakas na prediction ay nagdudulot ng hype at excitement sa mga investors. Pero ngayon, may nangyayari kay XRP na hindi lang haka-haka. Ito po ay may batayan sa aktual na infrastructure development. Ang kombinasyon ng on-chain utility, legacy payment systems at institutional pilots ay nagbibigay po ng matibay na narrative na dapat po nating bantayan. Kasi kapag totoo po ang mga infrastructure developments, mas lumalaki ang tiwala ng mga investors at posible pong tumaas ang presyo ni XRP sa long term. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At agad po nating simulan sa ating unang katanungan kung ano po ba ang pilot project na nagpapatunay sa utility ni XRP. Yan, sabi po rito, the crypto analyst Skipper flag a recent pilot linking MasterCard, Webbank, Gemini Trust Company, and Ripple Labs. According to his post, this use case is more than hype. It's actually becoming very real. Ayan, si Skipper ay nagbahagi po ng pilot project na kinasasangkutan ng MasterCard, Webbank, Gemini Trust at saka Ripple Labs. Ayan po siya. Gamit po ang stablecoin na RLUSD sa XRP Ledger, sinusubukan po nila ang card payment settlement sa blockchain. Ang pilot na ito ay hindi lang hype, tunay itong nagiging realidad sa real-world finance. Kaya ang market impact po rito ay ang ganitong pilot ay pwede pong magpataas ng demand kay XRP dahil tataas po ang kanyang network activity at saka liquidity. Ngayon, ang sunod po nating katanungan ay bakit po ba mahalaga ang adoption para sa presyo ni XRP? Sabi rito, if legacy settlement flows migrate onto XRPL, the utility of XRP could rise significantly. The logic, more transaction volume, deeper network activity, and heightened individual interest. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Kapag lumipat daw ang mga traditional na payment flows sa XRPL, tataas po ang gamit ni XRP. Mas maraming transaction, mas aktibo ang network at mas interesado ang mga institutional investors. Ang XRPL po ay hindi na lang ledger ng token. Maaari na itong maging backbone para sa regulated finance. Kaya pagdating po sa market impact, ang mas mataas na utility ay equals to mas mataas na posibilidad ng market revisit at saka potential price surge. Lalo na kung kasama ang malalaking players tulad ng MasterCard. Ngayon, ano naman po ang mga risk at saka reality check? Sabi rito, despite the promise, pilots do not guarantee a widespread rollout. Regulatory approval, technical integration, and operational scaling all remain pending. Ayan. Bagaman na promising daw po ang pilot, hindi ito garantiya na agad-agad makakascale. Kailangan pa ng regulatory approval, technical integration at saka operational readiness. Ang presyo ng XRP ay kadalasang sumusunod sa aktual na adoption at hindi po sa hype lamang. Kaya dapat po tayong maging maingat sa anumang speculations tulad po ng $750 na price target. Sa market impact, ang caution po ay napakahalaga. Ang hype-driven na buying ng wala pong execution ay pwede po kasing mauwi sa pullback or volatility. Ayan, bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay ang pilot po ng MasterCard Webbank at paggamit po ng RLUSD sa XRPL ay nagpapakita na unti-unti nang nagiging realidad or makatotohanan ang XRP utility. Kung masusunod po ang institutional adoption, tataas po ang demand at liquidity ng XRP. Pero dapat po tayong maging maingat at huwag po tayong basta-basta sumabay sa hype. Ang execution at adoption po ang tunay na tutukoy kung possible nga ba ang $750 na price target.
At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.